Purihin po ang Panginoong Diyos. Salamat po sa lahat ng mga tumanuli sa araw po na ito. Kaya napakabuti ng ating Panginoong Diyos sa kabila ng mga pagsubok na dumaraan sa ating buhay, tayo pa rin ay nanatili sa Kanya. Kaya nga, sabi nga sa Nehemias, Kapitulo 9, versikulo 6, Ikaw ang Panginoon. Ikaw lamang. Ikaw ang lumikha ng langit ng mga langit, pati ng lahat ng natatanaw roon, ng lupa at ng lahat na bagay na nangaroon, ng mga dagat at ng lahat na nangaroon, at iyong pinamalaging lahat, at ang hukbo ng langit ay sumasamba sa iyo. Kaya muli mga kapatid, bigyan po natin ng palakpak ang Panginoon bilang kapangalan. To God be the glory. Praise God. Hallelujah. 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 In Jesus Christ. Kaya mga kapatid, salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Dahil sabi ng Diyos, tayo ay magpaparangal sa Kanya. Tayo ay Kanyang parangalan din. Sa mga maawain, siya ay magiging maawain. Sa dalisay, siya ay magpapagdalisay. Kaya, mga kapatid, salamat sa Diyos. Dahil sa kabila nga po ng lahat, ang mga pagsubok na dumarating sa atin, na pagkamat tayo ay nakakaranas, nakakaramdam ng panghina, ngunit pinalalakas tayo ng Panginoon. Kaya sabi sa Galacia, Kapitulo 6, versikulo 9, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihibag. Mga kapatid, maliwanag, itong talata po na ito sa kapanahunan. Tanong po ito sa isip ko kailan itong panahon na ito. Ngunit tumugon ang Biblia, ang salita ng Diyos. Hintayin natin ang takdang panahon ng Diyos para sa atin. Sapagkat aani tayo, huwag tayong susuko sa ating pananampalataya. Kumapit tayong matibay. Tayo ay naligtas na mula sa kapangyarihan ng kadiliman at nalipat na tayo sa kaharian ng anak ng kanyang pagmamahal, sa kanyang pagdilaginalas ng kaliwanagan. Magpatuloy naman po tayo mga kapatid sa pag-awit sa Panginoon, sa pagluwalhati sa kanyang banal na pangalan. Pagka tayo ay nakakaranas ng matinding pagsubok, mayroong inaasahan ng Panginoon sa atin. Ang inaasahan niya sa atin na kailangan maglabas tayo ng mabuti. Yan ang inaasahan sa atin ng Panginoon. Nakaranas ka ng matinding pagsubok, kahirapan, ang inaasahan sa iyo ng Diyos, maglabas ka ng mabuti. Ibig sabihin, purihin mo siya, pasalamatan mo siya. Dahil sabi sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 12, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Mga kapatid, paano ba itong pagtitiis? Maliwanag sa 1:12, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Paano itong pagtitiis na ito? Kailangan, pag sinubok ka ng Panginoon, huwag kang magreklamo. Yan ang dapat natin gagawin. Yan ang pagtitiis. Instead na tayo ay magreklamo, lagi magpasalamat,
ipagkatiwala ang Diyos sa kanya sapagkat mayroon siyang magandang plano sa iyo. Ang Diyos ay tahimik ngayon sa ating mga panalangin, ngunit siya ay gumagawa sa likod ng eksena. Ang mga dalangin natin, alam niya yan, nadidinig niya yan. Ano man ang mga sabong mo sa buhay, alam niya yan. Naglalabas ang Diyos, naghahanda siya ng mga bagay na mahusay. Pinakamahusay ang gusto niya sa atin. Kaya, hintayin mo lang ang Panginoon. Hintayin mo lang ang Diyos. Huwag kang magsawa. Maghintay ka at magdalang tapang ang iyong puso. Magpakalakas ka. Magtiwala ka sa Kanya. Hintayin mo siya. Gagawa siya para sa iyo, sa ikabubuti mo. Sabi nga sa Jeremias, Kapitulo 29, versikulo 11, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga planong paunlarin ka at hindi upang saktan ka. Mga planong magbibigay sa iyo ng pag-asa at kinabukasan. Kaya mahal tayo ng Panginoon, ang plano niya sa atin ay mabuti. Kaya huwag tayong magsawa. Ito ang tinig ng Panginoon. Mithiin natin na lagi natin mapakinggan ang tinig ng Diyos. Ang gusto niya. Lagi tayo manalangin na ipabatid sa atin ang kanyang mga daan. Sapagkat ang kalooban ng Diyos ay tayo maligtas, magkaroon tayo ng buhay na sagana at payapa, na malayo tayo sa kalikuan ng sanglibutan ito. Tayo ay mga bagong nilalang ng Diyos kay Kristo. Kaya dapat ang ating pamumuhay ay ayon lamang sa kalooban ng Panginoon. Lagi tayong magsumikap. Humingi tayo ng Espiritu ng biyaya sa Panginoon na makapagtiis tayo hanggang sa wakas. Dalangin natin sa Panginoon na ang ating mga mata o focus ay sa Kanya lamang, huwag sa pagtingin sa walang kabuluhan. Idalangin natin sa Panginoon na igiling niya ang ating mga puso sa Kanyang mga patutungo, huwag kung sa ano pa mang walang kabuluhan. Idalangin natin sa Panginoon na tayo ay makasulong, makalago sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Matulungan natin ang pangasiwa ni Pastor Absalon II. Kaya sa mga music ministry, mga kapatid, magpakalakas tayo sa Panginoon sapagkat mahal kayo ng Diyos. Kayo ay napili, mapalad kayo. Mapalad ang mga tao pinipilit ng Panginoon. Dahil sa maraming tao sa mundo, tayo ay isa sa mga napili. Tayo ay isa sa mga hiling ng Panginoon. Kaya lagi natin nilalapin ang pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Huwag tayong mapagod. Kaya pag nakakaramdam ka ng kahinaan, manalangin ka. Ibig sabihin, pag ikaw ay nanalangin, kailangan mo siya. Kailangan mo ang tulong niya. Manalig ka na pinapakinggan ka ng Panginoon. Inihahanda niya ang mga mahuhusay para sa kinabukasan niya. Dahil marami pa tayong pagsubok na susuungin. Kaya nga, sinasabi sa mga taga-Hebreo, Kapitulo 4, versikulo 1-2, mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Kapasakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa pinakaabot niyaon. Versikulo 2, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita kaya rin naman nila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan. Dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nakakarinig. Kaya napakahalaga ng pananampalataya, mga kapatid. Sa versikulo 3, sapagkat tayong nagsisipanampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahan yaon, gaya ng sinabi niya, gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Bagamat ang mga gawa ay nakatapos mula nang itatag ang sanglibutan. Sapagkat sa isang dago ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw. At nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. At sa dagong ito ay muling sinabi, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan.
Yamang may natitira pa ng isang pamahingang Sabat, mga kapatid. Kaya magsumikap tayo sa kapahingahan na ini-offer sa atin ng Panginoon. Mayroong pang isa. Yung mga Israelita hindi nakapasok sa lupang pangako sapagkat sila ay walang pananampalataya. Kaya tayo, mayroon tayong pananampalataya, kaya magsumikap tayo na makapasok sa kapahingahan ng ating Panginoon. Mayroon pang isang pamamahingang Sabat tungkol sa bayan ng Diyos. Kaya lagi tayong lumapit sa Panginoon upang tayo ay magkamit ng awa at biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangailangan. Mga taga-Hebreo, Kapitulo 4, versikulo 16. Magsilapit nga tayo may makakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Kaya mga kapatid, purihin ang Diyos sa inyong pagdalo sa araw po na ito. Panampakan po natin ang Panginoon sa ating mga sarili.